Eh, di ba ikaw ang may fake news? Fake news mo yung sinabi mo hindi ka naghuhukay, pero lumabas na naghuhukay kayo. Eh, di ikaw ang fake news. Eh, yung tinawag kami na ano, tinawag kaming pogo vloggers, narco vloggers, ng mga yung mga nagtatagtag sa'yo sa wall mo ng mga BBM ano, BBM propagandist, paid BBM vloggers. Hindi ba yun nagdulot ng ano, pagwo-worry sa pamilya namin, mga kaibigan namin? Maaasahan ba namin ang suporta mo, Nicolas Torre, kapag nagkaso-kaso kami diyan sa mga vloggers na nagta-trumpet ng pangalan mo? Siyempre hindi, huwag tayong magaguhan dito. Pinili niyo si Jun Abines because he's one of the harshest critics of this administration. Yun yun. So huwag tayong maggaguhan. Huwag tayong maglokohan. Nabalitaan mo yung nangyari kay Kuyang Jun Abines? Yeah, ang weird nung search nung kaso niya, hacking. Oo, ang labo 'no? Ang nakalagay dun sa ano, ang nakalagay dun sa search warrant niya, asan ba yun? Ang nakalagay dun sa search warrant niya, violation of Article 154 ng Revised Penal Code. Unlawful use of means of publication and unlawful utterances in relation Yeah. to Section 6 of Republic Act 10175. So, unlawful use of means of publication and so siguro dito yung kasi in relation to cybercrime, eh. So, kaya dun siguro nila nakuha yung hacking. Ito yung nakakaloka, oh. Ito sobrang vague nito, eh. Ayan, oh. Desktop and peripherals connected or remote. Laptop and its peripherals connected or remote. Smartphone, Apple devices, tablets. Modem, router connected either by cable or remote. Sobrang general nito. Sobrang general nito. Dapat meron silang specific. Like for example, yung cellphone. Cellphone na may identifier na kanya yun. Like for example, yung merong SIM card na registered kay Ernest Abines, ganun. Pero hacking, pero kukunin mo cellphone? How's that possible? I don't know. Off talaga, sobrang off talaga. Sobrang off talaga. I think kung siguro merong lawyer si Kuyang Jun dito at that time, hindi mako-confiscate yung mga gamit niya, eh. Sabi ni Not So Common, Joey, I know the judge who issued the warrant. He has some questionable decision and acts before. It's really no wonder. Talaga. Di ba? Na parang, huh? Tapos, ayan, ano ba yung kaso niya? Ito yung bakit ang daming warrant to search. Warrant to search. Ayun. Fishing expedition to, eh. Like for example, ito subscriber identity module or SIM cards. SIM card nino? Eh paano kung kunwari marami SIM card doon, pagkatapos hindi naman kanya? Sa iba naman naka-register or hindi naman siya yung, 'di ba? So, sabi ni Jens Glam, Joey, hindi niyan mangyayari dito sa US, kakatakot-takot na kaso yan, grabe ang baboy. True. 12:00 ng gabi mag-serve ng warrant, sabi ni Gwapa lagi ko. Kasi ayaw nila na makatawag si Kuyang Jun ng lawyer. I think yun eh. Kasi syempre sinong i-istorbohin mong abogado at that time? 'Di ba? Eh kahit pa sabihin mo na meron siyang abogado, paano kung tulog na nung 12:00 na ng gabi? Pasado 12:00 na. Sabi ni Eric Generic, kahit may lawyer, gagawin pa rin nila gusto nila, they'll say magko-complain na lang kayo, kagaya ng ginawa niya sa KOJC. Actually, merong problem to si may problem tong si General Torre. Meron talaga siyang penchant for pushing things na without regard to the law. Ang dami kong naririnig sa kanya na hindi magaganda. So nasa personality niya talaga yung ganyan. Ang nakakaloka, 'di ba parang ang sabi niya, babalikan niya yung mga nag-fake news sa kanya, yung na-hospitalize siya. 'Di ba na-hospitalize, yung lumabas yung mga balita na na-hospitalize daw siya. So sabi niya nagbigay raw yun hindi, dininay niya. Dininay niya na hindi raw yun totoo. So ngayon kasi yung mga nag-post kasi parang ang sinasabi na, ay, ang gaba, dili magsaba, ganyan. Yung kumbaga parang, you had it coming, ganyan. So yun yung mga sinabi ng mga taong nag-post sa kanya. Ang sinuyatan niya doon, si Kuyang Jun Abines at saka si
Manong Jason kasi sila yung nag-post eh. Tapos yung tenor ng mga post nila, parang, buti nga sa'yo, something to that effect. So ngayon, sabi ni Tore, kaya dahil nag-post kayo niyan, nagkaroon ng worry yung mga pamilya ko, nagkaroon ng anxiety, ganyan-ganyan, dahil sinabi niyo na na-hospitalize ako. Nag-alala raw sila ng wala sa lugar, gano'n. And sa totoo lang this is not to diminish yung worry ng mga pamilya ng mga uniform personnel natin. Pero, ang mga uniform personnel po natin, yung mga pamilya nila, ang pinaka-equip sa lahat ng pamilyang Pilipino pagdating do'n sa mga ganitong insidente na nagkasakit, nabaril, namatay, because you are facing the dangers of the hazards of your profession. Parang talaga ba sila talaga Tore, masasaktan sila do'n sa balita na na-hospitalize ka at magwo-worry sila ng bonggang-bongga? Kasi of all Filipinos yung pamilya ng mga men in uniform, yaan ang merong strongest mechanism para sa mga ganitong klaseng impormasyon. Pagka sabi pa ni Tore na, ano ang tawag dito, dahil dito, magkakaso ako, at batas lang ang sinasandigan ko, sabi niya. Nakakaloka, teka. Eto. Teka lang Grabe 'tong si Tore. Eto yung asan ba yung niya? Eto, yung sabi niya, "The Bagong Pilipinas Way," sabi ni Nicolas Torre. "Dear Mr. Jun Abinas, actions have consequences. Ipinakalat mo na na-ospital ako. Nagdulot ito ng pag-aalala at pagkabalisa sa pamilya at mga kaibigan ko. Ano ang naging aksyon ko? Sumandig ako sa batas. Naniwala ako na mali man ang ginawa mo ay may karapatan kang humarap sa korte at mabigyan ng due process. A lot more than what your idol gave to the people, more innocent than you." Diyos ko po, hindi 'to salita ng general eh. Tangina, nag-apply ako ng search warrant para makuha ang mga phone at computer na ginamit mo sa katarantaduhang ginawa mo sa'kin. Ngayon iyak-iyak ka Ha? sa sutol ni Wait, of consequences. kung alam mo mali yan, cyber libel, kung papa-confiscate mo yung phone, what for? Correct. Eh, ang kailangan mo lang naman para magsampa ka ng cyber libel is the post. Posted mo eh, 'di ba? Post and the link. At saka yung Kasi unlawful publication and unlawful utterances. Na-utter na yung word na gusto mo siyang idemanda eh. Na-publish na rin yung unlawful publication na tinutukoy mo. Ba't mo kailangan yeah, yung exactly. computer? So bakit kailangan yung computer? What is it for? Ang Bagong Pilipinas Way ay ang bagong mapang-abusong pamamaraan. Yun ang Bagong Pilipinas. Alam ko magsalita si Torre parang G-general. I know bunch of people na kilala siya personally eh. At sa totoo lang, siya rin yung tao na hindi rin siya wala rin masyadong nagva-vouch sa kanya. Meron talaga siyang ibang klase talaga siya mag-isip. Ibang klase talaga siya mag-isip. Meron talaga siyang badge of yung abusado. Ganun. Tapos sabi niya, ayan, nag-apply ako ng search warrant para makuha ang mga phone, kineme. Well, isa sa mga problematic dito yung judge na nag-issue ng warrant, yun din. Bagong Pilipinas na po, wala na pong patayan, pero kung salbahe ka, makukulong ka pa rin. Wow! Salbahe! Big word! Big word, Nicolas Torre! Diyos ko naman. Diyos ko. Tapos di sabi niya, eh di ba ikaw may fake news? Fake news mo yung sinabi mo hindi ka naguhukay, pero lumabas na naguhukay kayo. Eh di ikaw ang fake news. Correct. Ayun. At saka eto, parang ang sa akin din, yun sabi niya ang tawag dito, nagkaso ako kasi dahil sa pinagkalat yung nagdulot ito ng pag-aalala, pagkabalisa sa pamilya, kineme. Eh yung tinawag kaming pogo vloggers, narco vloggers, ng mga yung mga nagtatagtag sa wall mo ng mga BBM propagandist, paid BBM vloggers. Hindi ba yung nagdulot ng pagwo-worry sa pamilya namin, mga kaibigan namin? Maaasahan ba namin ang suporta mo? Nicolas Torre? Kapag nagkaso-kaso kami dyan sa mga vloggers na nagtatrumpet ng pangalan mo? Siyempre hindi. Huwag tayong magaguhan dito. Pinili niyo si Jun Abines because he's one of the harshest critics of this administration. Yun. So huwag tayong maggaguhan. Huwag tayong maglokohan.
Gano'n lang yung kasimple. Ayun. So, ikaw sa tingin mo anong trajectory nito? Ang trajectory nito ay, it will not be good for the BBM administration. Mm. Kasi parang ganito yung nangyari sa South Korea, eh. Mm. Ganito yung nangyari sa South Korea na, I think there is a bubbling, not just bubbling, but near 100 degrees centigrade boiling point. Mm. Hindi natin nakikita. Mm. Kasi nagsasalita yung business Mm. sector. Can you imagine Makati Business Club, yung talagang nagsasalita yan. Mm. Maraming kumakalat na love letters from Kayo Mangging Kaligatan. Mm. 'Di ba? Hindi nagpo-promote ng Senate slate ng admin si Martin. There must be something. Yes. 'Di ba ang weird? Bakit hindi siya nagpo-promote ng Senate slate ni Martin, ay ni Oo. BBM? Is it because yung mga senators no nag-request na ayaw namin makitang katabi ni Martin? Oo. Hindi ba? Kasi malamang no, kasi nandun si Amy, eh. Parang Amy and Martin parang Oo, malabo. oo, malabo. True, Alam mo true. Mm. yung sabi ko kay Amy, you know, I have misgivings. Hindi plastic si Amy. Mm. Mm. Pag ayaw ni Amy, ayaw Mm. ni Amy. Ayaw niya talaga, oo. Ayaw niya Oo. talaga. Yan ang pagkakaalam ko kay Amy. Kahit anong sabihin niyo kay Amy, and I will not contest that. Pero ang isa lang diyan, hindi plastic si Amy. Correct, oo. Mm. Hindi siya plastic. Pag ayaw niya, Rekta siyang magsalita. Mm. kaya hindi mo siya makikita. Kaya tapos ito, 'di ba? Sino yung mga nandiyan na senator. So, ibig sabihin, the house of PBM Martin is divided as well. Oo. Kasi kung yung senators mo, senatorial candidates mo, ayaw kay Martin, what does it tell us? Mm. So, ang common ano, is si Martin. Siya common natin, ayaw natin lahat. True. So, bakit kayo Ayun. nag-away? Meron para tayong common na ayaw. Charot. So, Mm. anyway, so yun ang eksena na hindi mo na nakikita ngayon si Martin na nakiki-eme-eme kay BBM. Mm. So, baka pinagsabihan. Or baka talagang totoo ang eksena na there is a fracture. Mm. Fractured In the bone. house of Mar. In the house of Fracture Mar. in the house of Mar. Oh. Diba? Fracture in the house of Mar. I think there is a fracture. And is it a coincidence na 250 ang pumirma tapos ang insertion ay magkano insertion? Saan yung sa house lang? Sa house? Oo, tapos di ba? Tapos 250 din yung insertion ata. Doon sa bike 240. Oo. 240. Is it a coincidence? 240 Charot. din. Is it a coincidence? Char. True. Ayun. Parang 250 kayong pumirma tapos 240 ang insertion. Mm. Mm. So, parang that's it. True. Ano po basa niyo kay Sen Villanueva, Legarda, Estrada at Pia? No votes po kaya sila sakaling matuloy ang impeachment hearing? Alam niyo sa totoo lang, Hindi pa natin alam. oo. Yan yung mga yan yung mga matter of crossing the bridge when we get there. Yes, alam mo bakit? Kasi it will depend on the evidence that the prosecutor will show and the public reaction to it. And Correct. the counter evidence that Inday's party will show and the public's reaction to it. Nagigets niyo? Kasi magbabago yung ano eh. Ang impeachment po ay sorry, go ahead. Ang impeachment po ay isang political trial. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, 'di ba? Sinabi ko na sa inyo last year, 'di ba? What we are watching right now is a high level this is a high level politics. Ganyan. Yan ang nawi-witness natin ngayon. High level politics. Ano talaga to? Tagisan talaga to ng political acumen. Kaya ang sinasabi ko, matuloy man o hindi ang impeachment, it's not going to be good for the BBM administration. Matuloy man o hindi. Kasi the impeachment trial is actually what we call a show trial. At ang sabi na nga ng isang pinakamabatikang international legal scholar, when you don't let the accused speak, then it is really a show trial. But when you let the accused speak, there's no telling what the accused will say. True. So, nagigets ninyo? Kasi kaya nga sila, kasi yung sa Congress kasi, that's a show trial. Ito ginagawa nila, show trial. But the thing is, pagdating na ng impeachment court, you have 24 judges plus a million, hindi na yung mga voters pati yung non-voters, you have 110 million Filipinos watching. Di ba tahimik ang kampo nila, Inday? Oo. Kung ano ang gagawin.
Correct. Sobrang tahimik. Ibig sabihin, Mm. and sinabi ko na sa inyo yan, tinatanong niyo ako before, bakit tahimik si Inday? Nagagalit na kayo kay Inday, ba't ang tahimik? Sabi ko sa inyo, nagtitimpi si Inday. Pero, do not mistake Inday's silence. Saka namomolekta na yun ng bomba. Nakakolekta na actually. So, Mm. nakakolekta na yan. So, ang ano Mm. na lang, timing of Kung detonation. kailan ide-detonate. Yeah, yun na lang yun, Mm. timing of detonation. So, kung Mm. gaano katahimik, gaano katagal siya ang tatahimik, Oo. that is how heavy the bomb is. Mm. Kaya, Mm. maluloka ang the impeachment trial, maluloka ang sambayan ng Pilipino. That is the thing. Mm. Sinimulan nyo na, o di ba sinabi ng Inday, drag her to hell. Mm. Hindi True. nagsasalita si Inday, hindi nangi-etchos si Inday. Pag galit yan si Inday, hindi yan nangi-etchos. Actually, kahit hindi siya galit, hindi siya nangi-etchos talaga. Hindi yan nangi-etchos, hindi yan nangi-etchos. Oo. Pag sinabi niyang gano'n na yun. No? Mm. So, kaya yung ganyan, matuloy man hindi. Dahil, sa tingin nyo ba, pag na-impeach si Sara, pag na-convict si Sara, natanggal si Sara, do you think ang Pilipinas will suddenly go back to equilibrium? No. Actually, that is actually worse for them. Yun na nga, actually, all roads leads to a worse outcome than what they currently have sa House of Mar. Kaya, walang ano yan, magkakaroon yan ng fractured government. Fractured na kasi yung government. So, ginagawa nila, i-fracture pa natin. Kasi, ang ginagawa kasi nila, they're trying to find everyone. But the thing is, binibili nyo yung kabila, di kukunin nila yung pera para meron silang pera para panlaban sa inyo in the future. Kayo rin yung babalikan ng mga yan Do you really think you have natural affinity? You don't have natural affinity Kasi nga, for the longest time, binababoy kayo, tapos ngayon, bibili nyo sila dahil feeling niyo is magiging okay ang lahat. Yan. Kaya nga, ginawa yung punching bag si Sara. But the thing is, Sara is actually not your number one problem. Your number one problem is yourself. Because kayong gumawa. Kayong gumawa nito. Okay ko na bakla. Oo, go. Tawag dito, sabi ni John's Recipe, ito naman dalawa, di daw plastic si Aimee, dapat magsalita siya about sa pagka-addictus ng kapatid niya. Hay nako, sabi ni John's Recipe. John's Recipe, ito kasi yung problem, no? Dahil, yung galit mo, dalhin mo sa tamang lugar. Di ba sinabi ni Aimee, kapatid niya yun, at hindi naman, ever since sinabi niya na, kapatid niya. Kapatid niya. That is the point. Kapatid niya, kapatid mo, hindi ka talaga magsasalita. Hindi ka na magsasalita. Yung sinasabi mo, na gusto nating magsalita si Ay, yun yung gusto natin. Yun yung gusto natin. Ang point dyan, pero sa Ay, sinabi mo na, hindi siya magsasalita dahil kapatid nga daw niya. Actually, hindi rin siya nagsasalita na hindi addictus ang kapatid niya. So, that goes without saying. Dahil kung hindi addictus ang kapatid mo, gusto mong ipagtanggol ang kapatid mo, i-defend mo, hindi ba? Ayun na yun. Yung pag hindi pagsasalita ni Aimee, that is her reading it, that is actually her compromise. Dahil wala naman siyang magandang sasabihin tungkol sa kapatid niya, hindi na siya magsasalita. Just for respect. But anyway, itong dalawang hindi yun ginajustify si Aimee. Hindi ginajustify si Senator Aimee doon. We are stating facts. Ngayon kayo, ilagay nyo yung mga galit nyo sa tamang lalagyan. Nagmumukha kayong loka-loka pagka yung ganyan na parang, Diyos ko po naman, ang cheap, ganun. Hindi nakakadagdag ng katalinuhan sa usapan. Pagkatapos, alam ko na yung papunta dyan alam ko na kung saan nyo dadalhin yung conversation na yan Kaya yung sinisingit yung mga ganyang echos. Diba? Papunta ng double agent narrative yan diba? Diyos ko. Ilagay nyo sa tamang lugar yung galit ninyo kay ang pangalan nito, kay Aimee. Di ba kayo pinipigilan magalit sa kanya? Di ba kayo pinipigilan magalit sa kanya? Pero yung parang, kailangan, yung paniniwala namin aligned dun sa galit mo, ibang usapan yun. Diba? Ibang usapan yun. Anyway, ito na nga. Just to yung sinabi kanina ni Inday. I think, merong 3 rally na yung Alyansa ng Bagong Pilipinas sa kanilang national campaign sortie Meron sila sa Carmen, Davao del Norte, sa Dumaguete, at saka dito sa Victoria City. Parang meron yata pang isa sa Visayas region. And then they're going to, isa yata sa Visayas, isa sa Mindanao pa. Tapos the rest ng campaign nila is going to be in Luzon. Ganon. And nakita na nila na sobrang sama ng reception sa kanila ng tao. Sobrang sama nung pagtanggap sa kanila ng tao. I think yung rally kagabi, na walang ayuda, walang artista, pero nagpuntahan talaga yung mga tao when it was announced na si PRRD ay dadalo sa rally. And PRRD said, nasasama siya sa mga rally, pero pili lang. Ang nakakatakot dito, pag lumabas si Inday, pag si Inday sumama sa mga rally or si PRRD, you can actually expect mammoth crowd. Panatunayan to dun sa Cebu rally. And I think this is one thing na naaano sila na natatakot sila na makita at masampal ng katotohanan kagaya ng nangyari sa Dumaguete na
Sabi ni Sagarabia, "O ba't ang tahimik niyo?" Kasi walang nakikiayon dun sa BBM niya, 'di ba? Uh, I think that's one of the reason why inaagad nila yung ano, yung impeachment. Kaya gusto nilang mangyari yan agad-agad. Kasi nakikita nila na nag-aano na, kumukulo na at tumatabang na rin ang minatamis na saba. Wala nang gustong maki-join sa kanilang mga etyos. And may mga nagsasabi nga rin ng mga yung mga organizers nito base dun sa mga kwentong nasasagap natin sa Kaparangan. Yung mga organizers nga ng mga rally ni BBM, talaga nagrereklamo na hirap na silang makakuha ng tao. Ganun. Hindi na talaga sila makakuha ng tao na a-attend. Kaya Kung wala todong negative campaigning nila versus Duterte. Correct. Mm. Kaya todo yung negative campaigning. Pero the thing is, the math is not mathing. Totoo. Kung nakikita Masyadong malaking pandaraya yung gagawin nila. And I think, makita mo naman yung crowd, no? Biruin mo walang ayuda, walang artista, dinumog yung rally sa Cebu. Hindi ba kumpleto yung PDP slate doon, ha? si PRRD lang. So PRRD lang. I think ganito yan. Nakakakita ngayon tayo nung parang elections before the 1986 EDSA revolution. Di ba no 1986 EDSA revolution, yung election no, di ba, naging controversial. Tapos nagpatawag ng snap election. Di ba nagpatawag ng yung snap election pala controversial. So parang that is something like that na it would be very controversial. Sinasabi ko nga na the house is not stable. The house of Mar is not stable. Why am I saying that? Dahil, bakit kayo chumatsaka ng chumatsaka? Oo. Bakit kayo chumatsaka ng chumatsaka? Kasi Inday fresh. Hindi ba nakikita na iba ang level ng ka-freshan ngayon ni Inday? Parang, bakit sobra mong fresh Inday? Hindi ba nakikita ang fresh? Alam mo, Inday, ang ganda ng buhok mong ganyan. Ganyang length. Very virginal. Correct. Very virginal, very that's entertainment level, ganon. Oo. Teka nga, i-flash nga natin tong magandang picture ni Inday, wait. Bakit kayo ang stress na stress? O kayo pala ang winning, bakit kayo ang mukhang stress na stress? Oo. And I'm sure hindi sila maraming nasira yung ulo kagabi. Yung hindi ina-expect na na ganun kabongga yung rally. Wala, hindi na nila it's just a start. Ngayon yung next na location, buong PDP na yata yung mag-organize nito. Parang ito yung parang official kick-off nung campaign sortie. Yung PDP medyo late rin kasi parang March 1 na. Dapat nag-start na sila nung sortie ng maaga Para hindi rin haggard sa schedule yung matanda kung gusto nilang pa-attendin. But anyway, ayan. Asan na yung ayan, ito si Inday. Ayan siya. Yung kanyang latest appearance. 'Di ba? Bakit ang ganda nito? Tsaka yung Diba? Ang fresh ni Bex, no? True. Ayan, Laban. Bakit mukhang ang bango niya. Mukhang everyday naglalakad. Alam mo, yung mga ganyan. Yung Moisturize. Hindi mo moisturize. Alam mo yun? Ibang level ng ganda ni Inday ngayon. Totoo. Alam mo, Inday, ngayong ini-impeach ka, this is your most beautiful in your entire life. To be honest, nakita nyo ba? Nakita yung itsura yung bata siya in the previous years. Ito ang pinakamaganda ni Inday kung kailan siya yung dapat mukhang stress na stress. Oo. Girl, anong sikreto? You're more beautiful than your 19-year-old self. Oo. Hindi, sobrang ganda ni Inday nung isa sa mga best look ni Inday nung yung inauguration ni PRRD. Yung naka-blue siya na gown. Siyempre may inauguration yun, yung siya, naka-terno na green. Oo, yung naka-terno siya. Pero, ay blue pala ata yun. Green ba yun? Blue siya, royal blue. Royal blue. Yung nag-aasaran sila ni Ipon. Anyway, ang eksena niyan, pero aminin mo, ito talaga yung, fresh lang ako. True. Tapos ngarag na kayo, ganyan. Diba, siguro, aminin nyo, pag hinilera mo sila, si Mamshi, si Popshi, si Sarah at si Martin, tapos pagtanungin niyo yung taga-ibang bansa, sino sa tingin niyo po dito ang mukhang ini-impeach? True. Ang ano nga yung sasabihin ko? Yung mga lawyers nila na naglalabasan.
'Di ba naglabasan na yung mga lawyers ng yung prosecutor, pagkatapos nung defense, ganyan. Ang bibigat ng lawyer ni Inday. Pagkatapos itong prosecution, merong lawyer sila, yung Zamora. Tapos sabi nung Zamora, in-invite po ako na mapasama sa prosecution panel ng mga abogado. Kasi kailangan daw nila ng matalino, ano yun? Ng matalino, at maganda na abogado. Sige yan. Tapos eto siya, Zamora prosecutor. Eto siya. Matalino, mabait at magandang abogado. Ayun, mabait pala, may kasamang mabait. Tapos eto siya. Eto na. Okay, sabi mo eh. Matalino, mabait at maganda. Ayan. Kamukha ni Unade. Grabe si Kid Wanderer. Ayan. Wala siyang salamin sa bahay, sabi ni Kasi Flores. Ano sabi Baka niya? baka yung nanay niya yung kausap. Hindi, ano bang background ni girl? Bakit nawala yung host nito? Stream na to. Oy, Joey, bumalik ka. Bakit nawala ka? Ayan, sorry. May napindot ako. Lumabas tuloy ako. Sira ulo. Ay, sinasabi mo? Ano bang background niya? Ni Zamora, anong pangalan? Anong background nito? Isabel Maria Zamora. Isabel Maria Zamora. Zamora Poblador Law Office, partner daw siya doon. Her focus was civil, family law, corporate law, and criminal law. Tingnan natin ang kanyang anong ano niya? From UP siya, Polsai. Naging lawyer siya noong 2009. San Juan siya. Corporate and special project like listings in Philippine Stocks Exchange and intellectual property matters. She's also one of the lawyers that backed the Maharlika Investment Fund. Ayun. Parang wala namang significant na ano. Siguro dahil nagpa-practice siya. Kaya siya kinuha. Practicing lawyer. Sabi ni Luisa, I think she has more experience being a politician than a litigator. To be fair, mukhang ano rin naman siya. Mukhang nag-practice naman siya talaga. Kasi, kailan lang ba siya naging congressman? Parang 2022 lang siya naging ano eh. 2022 lang siya naging ano eh, naging politician. So kung 2022 naging politician siya, 2009 naging abogado siya. So meron siyang at least good 10 years as a practicing lawyer. So baka may kaya siya siguro kinuha, ganun. Ayun. Pero yun nga, sabi niya mabait, matalino at maganda. Ayan. Okay, sabi mo attorney eh. Ang masasabi ko lang ay Emerald. Charot. Ayun, tingnan natin. Pero mabibigat rin yung lawyer ni Inday eh. Actually, mabibigat nga, no? Lalo na yung galing ng Narvasa, yung babae. Yung babae, yung medyo mukhang bata pa. Yung babae ang mukhang matinik. Yes. Alam mo, Kasi ang tawag dito, nung last time, kausap ko dito sila Sean Wayne at saka sino po ba yun? Yung parang they were talking about yung possible reason, pinakamabigat na reason kung bakit hindi po pwedeng magtuloy, kung bakit invalid yung impeachment ni Inday. Nung narinig ko yung explanation ng lawyer, kasi ang sinasabi rin niya, yung
1-year ban rule na violate. See, sabi ko na nga ba, yun talaga eh, yun talaga eh. Ayan. So yun, lead counsel po ata yun ni VP Sara. Oo, yung babaeng nakasalamin na na straight hair. Ayun. Yun, ito yun napapakita ko, wait. Defense lawyer Sara Duterte. Ito, attorney Sheila Season. Ayan o, class valedictorian, full academic scholar, San Sebastian College, Recoletos. Recognized as Lawyer of the Year of her firm for 4 consecutive years. Multiple Sandigan Bayan cases. With a strong background in litigation and appellate practice, she now leads defense team in high-profile legal proceeding. Ayan. Ito yung mga lawyers. Obvious na maganda din na kailangan ipagsabi. Yung itsura niya, yung talagang hindi mo po pwedeng lokohin. Yung itsura ni attorney, yung talagang parang yung parang hindi mo talaga pwedeng lokohin. Kasi meron siya mga Kasi yung interview niya, attorney Season. Excuse me. Ito oh. Ayan. Sa pictures kung talagang pinirmahan. Kasi parang walang picture sa nag-voting. Hindi ko po alam. Alam niyo po, sa totoo lang, humihingi kami ng certified true and correct copy from the Secretary General. And I think this is a request that was refused. Yes. There was we formally requested the Secretary General to provide us a certified true and correct copy of that. Hindi nila kaya to, yung mga merong legit practice. Hindi to kaya nila hindi to kaya ng prosecution panel. Sobrang tinik. Actually ang mangyayari nito, parang it's going to be like ERAP. 'Di ba bigati ng mga abogado ni ERAP nung panahon na 'yon? Actually maraming gustong maging lawyer kay Sara kasi VP yan elected official yan. And ibang klase kasi nasa CV mo na you were part of the prosecution team of Yes. of lalo na VP Sara is the highest she has the highest vote received in history. Kaya, oo. Impeachment. Itong mga nasa prosecution panel. 11 members of House of expressed belief that Sara ito yung hina-highlight nila. Parang mukhang ito na yung hina-highlight nila na na prosecution lawyer kasi siya na may pinaka-extensive na experience. Sino nga yung una nilang ito. Sara Duterte. Ayan, Yan ay kahit wait. Ito. Si Jervil Luistro, hindi nga niyan kinaya yung kaso ng asawa niya na merong rape case eh. Kailangan pa niyang humingi ng tulong sa law firm ni Inday para lang maayos yung kaso ng asawa niya. Ayan, Romeo Acop, di man lawyer yan Romeo Acop eh. Sino humingi ng tulong kay Inday? Yan, si Jervil Luistro. Are you serious? No way. Yes. No way. Kapal na mukha niyan. Ito yung nagtago ng asawa ha, na merong uncontested warrant of arrest. Kapal ng mukha, grabe. Sobrang kawawa talaga yung kawawa talaga yung Batangas for having her. As in. Ayan. Tapos si Romeo Acop, hindi naman to si Acop. Lawyer ba si Acop? Romeo Acop. Hindi ba lawyer yan eh. Si Rog Gutierrez, lawyer. Joel Chua, lawyer. Etong si Raul Angelo Bongalon, lawyer. Loreto Atcharon, lawyer ba yan? Loreto Atcharon, lawyer. Lawyer siya. Lawyer si Atcharon. Sino itong Atcharon na to? Okay. Tapos, Marcelino Libanan, Arnan Panaligan.
Etong Lawrence Defensor at saka itong Isabel Maria Zamora, yan yung lagi nilang pinagsasalita sa mga press con. So I think ito na yung nila, ito na yung lawyer na merong extensive experience sa litigation. Ganon. Pero itong si Lawrence Defensor, tingnan nga natin yung background niya. Lawrence Defensor. Work as a legal officer at SMC Global Power Holdings, serve as a senior partner at Salazar Enrile Defensor de Mata Law Office, SEDA Law, specializing in energy, power and electric utilities, project finance and construction, and local legislation. Senior partner. Pero yung practice niya, limited sa energy. It's an entirely different animal. Pagkatapos hindi naman yan yung high in litigation na na field. Kasi compliance yan eh. Compliance yan eh. Hindi siya yung parang very sa litigation na practice. Okay. 2019 congressman na siya. Kailan siya naging abogado? 2004. Okay. 2004. Pero ang tawag dito, this is not si Defensor yung isa sa parang pina-front nila na parang magaling na na legal practice. Pero kung energy yung practice niya, lawyer si Acop JRU. Lawyer pala si Acop? Lawyer si Acop Joey. Okay, lawyer pala siya. Okay, I'm so sorry. Kapatid ni Mayor Francis at Kong Pami si Attorney Isabel po. Well, talaga? Si Acharon parang walang practice, di ko makita ang profile niya. 8 million ata yung utang, 9 million daw. 9 million ang utang. Siya yung tinutukoy ni Inday na may utang. Sino? Ayun. Si Jervy Luistro. Really? Ayun sa kaparangan. Are you serious? Oh my God. Ito talaga, yung mga kakapal lang mukha magsipagtanungan, makipag-demand na accountability, yung pa yung mga hindi marunong magbayad sa utang. Nagbabayad, hindi mo masamang umutang. Ako umutang ako. Pero ang masama po ay hindi ka nagbabayad Hindi ng magbabayad. utang. Correct, oo. Ayun, tingnan mo yung practice ni Acop. Acop. Romeo Acop. Kakainin sila ni Fortune at saka ni Season. Kakainin sila ng buhay doon. Police career. Kailan siya naging, he then studied law at JRU, graduated cum laude in 1986. Career as representative. 2016 siya, wala siyang practice. 2010 nag-politician na siya. So police siya, at the same time lawyer siya. Di limited yung practice nito. Limited yung practice ni Acop. So 1986 graduate na siya. Cum laude siya, naging lawyer na siya at 1980 maybe 1987 or 1988 naging abogado na siya. Ang ganda pala ng credentials ni Acop, no? PMA-er, lawyer, tapos nag-police. That's why to be fair to Acop, when you hear Acop asking questions, Mas fair. Mas fair, at hindi lang mas fair, Acop actually has a very psychological approach. Yeah, oo. Actually, alam mo, pag hindi scripted yung questions niya, reasonable siya. Yeah. Reasonable siya pag hindi scripted. Kasi wala kasi daming event na makita mo talaga scripted yung ginagawa niya. So parang feeling ko sinasadya niya ipakita na, scripted to. Scripted to kasi dire-diretso yung basa niya. Dire-diretso yung basa niya. Sabi ni Edward, share ko gawain ni Bitrix yan. Kami gumawa ng ibang campaign materials niyan noong 2022. Sobrang hirap singilin. Kung natalo siya noon, malamang hindi kami binayaran, sabi ni Edward Andrew Gambe. Uy, Madam Bitrix, ang hirap mo singilin. Ang dami na nagsasabi, Madam. Kapag nagsasalita tayo about accountability, dapat mabilis lang magbayad. Diyos me. Ayun. Pagkatapos, sino pa tong Marcelo Libanan? Ito si Rog Gutierrez. Anong practice kaya nito ni Rog Gutierrez? Na-curious tuloy ako. Rog. I don't think Acop is
Maganda yung personal background ni Ako, pero I don't think ano siya, I don't think, Gutierrez. I don't think ano, magiging sobrang magsha-shine siya dito. Parang ano lang siya, yung pampahaba lang ng listahan ng prosecution panel. Political Bakit ang dami career. bakit ang dami niyong prosecutors? Eh, ilan ba prosecutors kay ERAP? Kay ERAP. Na Congress, Alam mo, yan yung Congress. Prosecu Yang sa ano yang mga congressman na yan pa lang yung congressional prosecutors. Kasi pwede pa silang Oo, kumuha ng pwede sila private. kumuha ng ano pa, private. Impeachment, ERAP. Asan yung ano, listahan ng prosecution? Dennis Villa Ignacio and other government lawyers. Bakit wala yung listahan ng ano? Anyway, ayan. Anyway, si Rog Gutierrez, grabe ang bata ni ano, ni Rog Gutierrez, 1993. October 6, 1993, dun siya pinanganak. Studied law and earned his Doctor of Jurisprudence. Kailan? Becoming a licensed lawyer. Kailan? Bakit hindi sinasabi dito kung kailan siya naging lawyer? "31 years old si Rog, bagong lawyer lang 'to. So definitely wala pang 10-year ang experience nito." Ayan. Booking na booking rin si ano, booking na booking rin yung inexperience ni Rog Gutierrez nung nakausap niya si PRRD, nung November 13, yung sa quad hearing. So si Rog Gutierrez, the prosecution panel will largely depend on the private lawyer na i-ha-hire nila. Ayun. So ang pinaka may experience na nga sa kanila, itong si Zamora. Siya na ang pinaka may experience sa litigation. Kasi ako po policeman, lawyer siya, pero policeman siya. Paano siya makaka-practice no'n? Hindi siya makaka-practice masyado do'n, 'di ba? Si Rog Gutierrez bagong lawyer lang. Akala ko si Lawrence Defensor, akala ko extensive yung experience niya, yung pala energy. Ngayon, if ang practice ng lawyer is energy, it's really more of regulation rather than litigation. Defensor? So kaano-ano yan ni Mike Mike Defensor? Defensor? That I don't know. Teka. Lawrence Defensor. Mike Defensor? Parang walang connection. Is Lawrence Defensor parang hindi. Parang walang relationship. Parang taga Iloilo to si Lawrence Defensor. Baka kaano-ano nila Miriam. Oo, baka kay Miriam. Teka. Lawrence Defensor, Miriam. Baka auntie niya or something. Hindi naman. Hindi rin. Parang wala akong nakikitang relationship. Pero sabagay hanggang ano lang kasi 'to, hanggang first family lang. Hanggang first family lang ng tatay. Miriam Defensor Santiago. Oo. Benjamin Defensor. Walang Arturo dito
Wali. Baka meron, baka siguro baka malayong-malayo na. Baka malayong kamag-anak. Oo, medyo malayo na kila Miriam, sabi ni MJX. Oh, kasi kung para silang Iloilo, I'm pretty sure meron niyang relationship eh. Baka kasi wala baka malayo-malayo na. Tatay niya, cousin ni Miriam. Ayun no, sabi ni Enoch. Ayun. So medyo malayo na nga, no? Pero prominent sila sa 3rd district. Ang ano kasi kasi ano laging ini-interview yan si laging ini-interview yan si Lawrence Defensor. Tapos yung parang pag nagsalita naman siya, very parang yung very lawyerly. Kaso kung ang practice nga niya energy, with all due respect, I don't think kaya niyang sabayan yung mga hardcore lawyers ng Fortune Narvasa and yung law firm ni Siegfried Fortune. Pagkatapos, PRRD is also a litigator. 'Di ba? Si PRRD litigator din yun. Solid yung practice ni PRRD. Hindi rin yun just. Ayun. So, yung hindi kasi nare-realize nung iba yung practice ni PRRD. Yung practice ni PRRD, yan yung mga practice na makita pa lang nila yung facts, alam na nila kung mananalo sila or matatalo sila. Ganun. Ayun. Pagkatapos mahirap. Kasi city prosecutor siya eh. Oo, 10 years siyang prosecutor eh. Ayun. Well, hindi hindi nga nila maano si PRRD doon. Hindi nila pwedeng paikutin si PRRD. Yun yung number 1 eksena doon. Saka alam ni PRRD kung kailan anong strategy ang pwedeng gawin when a case might be headed towards a disaster. Hindi ba father ni VP kala mo tatahimik. Yung Carpio, teka. Sorry. Defense lawyers impeachment. Lucas Carpio Jr. Ayan, tingnan lang natin siya na lang hindi natin kakilala. Lucas Carpio Jr. Lucas Carpio Jr., Manasseh Carpio's father, was listed as among the 30 lawyers in the SC petition. Tatay pala ni Manasseh to, no? Serve as RTC judge in Manila, Parañaque, Pasig, and Davao. Retired in 2016. Puta, retired judge. Retired judge pala yung Lucas. Retired judge yung RTC judge. Yes. Tapos kapatid pa ni Ombudsman Conchita. Yari sila dito. Retired judge siya, tapos yung mga niya yung mga branches niya mabibigat. Manila, Parañaque, Pasig, Davao City. The Vice President's father-in-law also co-founded Carpio and Bello law offices with former labor chief Silvestre Bello III. Ayun. Oh well, pinili nyo yan. Ayun. Well, ano ngayon? Kaya kita nyo, di ba, ang anuhan nila is, but yung prosecutor ngayon, ang ginagawa nila, salita sila ng salita sa media, kasi nga, this is a political trial. So, ang ginagawa, they're not addressing the senators, they're addressing the public. Kasi pag ng impeachment trial, ako rin yung mga survey para pakita kunin yung view ng mga tao. It's a political trial. True. Ayun, so, si Attorney Season pala, batang lawyer pa pala siya, no? Si Attorney Season. Oo, pero malaking na siya sa Pero nasa Narvasa siya, nasa Fortune Narvasa Salazar siya na law firm. Bigatin yan, di ba? Battle hardened to. Mga Fortune din ang nag-handle sa impeachment ni Erap. Okay.
Although ang Hindi malalaman. chismis kasi is that yung asawa ni Siegfried Fortun, kamag-anak yata ng mga Rimulya. Okay. Ayun. Pero kasi with this kind of lawyers, yung mga kalibre nila nila Attorney Fortun, yung mga ganyang sobrang A-list lawyers. Grabe yung fidelity niyan grabe yung fidelity nila sa lawyering job nila. Ganon. So, hindi si Lucas ang Judge Joey, asawa niya yun. Hindi, sabi dito, siya Ayan Lucas sabi ng Rappler. Lucas Carpio Jr. Lucas wife, oo nga, sorry. Si Lucas wife pala, hindi pala tama ka Tita Jo. Ayun. Hindi pala siya RTC judge. Ang RTC judge, yung asawa ni Lucas Carpio Jr. Ayun. Si Lucas Carpio Jr. ay merong hardcore litigation practice kasi siya yung partner ni Silvestre Bello III ng Carpio and Bello Law Office. Ayun. Tama ka Tita Jo. Ayun. Tapos si attorney attorney Andres Narvasa rin ay nasa defense panel din. Si attorney Sheila Season ay naging lawyer nung 2014. Tapos another lawyer na medyo bata-bata pa, Robert Batumbakal. Bata din. Ayan. Pero si attorney Sheila Season, 2014 siya naging abogado. So parang almost 10 years na siya in practice. Oh, not so bad. Not so bad. Ayun. Pero yung umakyat ka, sasagutin ka. Bilis. Itatanong pa yung something na makikita naman sa mga post Akyat Perry. Bilis. Anong gustong palabasin? Bigatin ang parents ni Attorney Mans, sabi ni Julian's World. Oo, RTC judge at saka ang tawag dito? Practicing lawyer. Siguro kaya nag-practice yung tatay ni Attorney Mans kasi somebody has to earn. Kasi syempre pag RTC judge, limitado yung limitado kita nun. Would it matter if sobrang galing ng lawyers ni VP? If Senate naman ang magde-decide ng outcome ng impeachment case, sabi ni DF. I think it will matter in terms of public reaction. Kasi since highly political nga siya, kailangan mo ng magaling na lawyer na magaling rin na magpaliwanag sa public at the same time. Ganon. So, magmamatter siya kasi to certain extent, merong influence sa mga senator judge kung ano yung magiging reaction ng public. Ganon. Kaya nung yung sinasabi nung may nagtatanong kanina, paano boboto yung mga yung mga senators? I think it's really something na pang yung crossing the bridge when we get there. We do not really know. Kasi ibabalance ng mga senador na yan yung yung bayad ba o yung public reaction, ibabalance nila yan as we go along So hindi mahirap talaga i-predict. Ganon. Mahirap i-predict. Ayan. Siya 3:30 na tayo matulog na. 2,472 pa kayong nandito, matulog na kayo. Ayan, lahat naman tinitira ng Attorney Claire basta dikit sa mga Duterte, matindi bias na. Sabi ni JRP Creative. Hindi ko feel yung Attorney Claire Castro. Ano siya yung echo chamber. Ayun. Ano problema niya? Wala salita rin tungkol sa West Philippine Sea na hindi naman niya alam yung pinagsasabi niya. As in. Okay. Alright. Matulog na tayo. Matulog na tayo. Maraming salamat.